Nakuha ng Barangay Ginebra ang panalo sa Game 3 at sila na ngayon ang may hawak ng momentum sa serye kontra Rain or Shine. Pero habang tumatagal ang laban, parang walang masyadong adjustments na ginagawa ang Rain or Shine. Run and gun offense pa rin ang kanilang takbo at umaasa talaga sila sa contributions ng buong team para makasabay sa Ginebra. Pero ang tanong ngayon, ano nga ba dapat ang pwede nilang gawin na adjustments para makabawi sa Game 4? Pero bago yan, shoutout muna kay Idol Lizel Lutirano from Riyadh. Ingat palagi idol at maraming salamat sa suporta. At sa mga bago dito sa channel, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe para updated kayo sa mga bagong uploads. Tara, himayin na natin kung ano nga ba ang dapat baguhin ng Rain or Shine. Sa simula pa lang ng laro, mapapansin na natin na iba ang kanilang first five. Kasama na ngayon sina David, Nokum, Johnson, Clarito at Chongson para subukang tapatan ang adjustments ng Ginebra. Pero isa sa pinakaunang napansin ko talaga dito ang kanilang switching defense. Kapag nagsiswitch sila ng depensa, sobrang layo na agad nila sa kanilang bantay. Kaya nakakahanap ng open shots ang Ginebra. Katulad nitong play na hawak ni Clarito si Holt habang sinokum naman kay Scottie Thompson. Nagkaroon lang ng simpleng screenplay tapos biglang nag-adjust agad si Clarito. Nakalabas agad si Scottie at wala nang sumunod sa kanya. Ayun, easy 3 points para sa Ginebra. Sa isa pang play dito naman halatang hindi sila nagkaintindihan sa switching defense nila. Nagset ng screen si Japet Aguilar para kay Scottie. Tapos si Johnson naman ang kumuha kay Scottie. Nagroll si Japet pero hindi naman siya nasundan ni Nokum. Nag-attempt ng tres si Holt at sa ilalim wala ng Rain or Shine player para sa rebound. Easy second chance points na naman para sa Jeans. Sa opensa naman parang kulang talaga ang paggamit nila kay Johnson sa low post. Para sa akin, dapat mas marami silang plays para sa kanya sa ilalim dahil si Japet lang naman ang madalas tumatao sa kanya. At aminin natin, kayang-kaya naman ni Johnson na i-post up si Japet kung gugustuhin nila. Isa pa sa tingin kong problema ng Rain or Shine ay sobra pa rin silang nakaasa sa run and gun offense. Effective yan minsan, pero parang nababasa na ng Ginebra ang ginagawa nila. Katulad nitong isang play, pilit na namang nagmamadali ang Rain or Shine sa transition offense. Pero kita natin na mabilis nang nakaset ang depensa ng Ginebra. Kumpleto agad sila sa baba at nagkaroon tuloy ng turnover ang Rain or Shine. At ang mas masakit pa doon, Ginebra mismo ang nag-run ng fast break at nauwi pa sa shooting foul. Good defense para sa Ginebra at converted to offense agad para sa Jeans. At pag-usapan naman natin si Karakot. Simula nung breakout game niya kontra SMB, parang bumaba ulit ang kanyang laro. Para sa akin, mas okay siguro kung gagamitin muna siya off the bench. At huwag isabay agad sa starters ng Ginebra dahil pinupuntusan talaga siya sa depensa. May isang play pa nga dito na hawak niya si Holt. Nagkaroon ng screenplay at nag-show defense siya kay Brownlee. Ang problema, hindi na siya agad nakabalik sa pwesto niya habang si Holt naka-adjust na palabas. Ang resulta, drive ni Brownlee papasok tapos may help defense pa galing kay Karakot kaya naiwan si Scottie Thompson na libre sa tres. Easy 3 points ulit para sa Ginebra at dito talaga makikita kung bakit naging liability siya minsan sa depensa. Sa isang play, iniiwan niya si Holt sa corner para tumulong kahit kompleto naman ang depensa ng Rain or Shine. Ang ending, nung nagmintis ang tira ng Ginebra, si Holt pa ang nakakuha ng offensive rebound dahil tulog sa box out si Karakot. At aminin natin, alam na ng Ginebra kung sino ang gusto nilang atakihin sa depensa. Kahit si RJ Abarientos man o si Scottie Thompson, kapag si Karakot ang bantay, pilit nila itong hinahanap para atakihin. Pero hindi naman lahat negative para sa Rain or Shine. May mga possessions din na pinakita nilang kaya nilang depensahan ang Ginebra kapag straight man-to-man defense ang ginagamit nila. Katulad nitong isang low post play ni Justin Brownlee. Walang help defense, 1-on-1 lang at napigilan nila si Brownlee. Sa isa pang attempt ni Brownlee, 1-on-1 ulit at hirap pa rin siyang makapuntos. Dito mo makikita na kaya naman pala ng Rain or Shine na dumepensa ng maayos nang hindi kailangan mag-overhelp palagi. At nung nag-stick sila sa man-to-man defense, kitang-kita rin na nahirapang makahanap ng easy baskets ang Ginebra. May isang magandang adjustments din si Karakot sa later part ng game. Hindi na niya iniwan ang bantay niya para tumulong sa rebound at naging maayos ang depensa nila sa possession na iyon. Nice defense para kay Karakot doon. Kaya para sa akin, isa sa pinakamahalagang adjustments na dapat gawin ng Rain or Shine sa susunod na laro ay bawasan ang overhelping sa depensa at mas magtiwala sa kanilang one-on-one defense. Dahil kapag
sobrang dami nilang switches at health defense, mas lalo lang nakakahanap ng open shooters ang Ginebra. At habang tumatagal ang serye, makikita mo talaga na mas maayos na ang adjustments ng Ginebra kumpara noong Game 1. Nasa kanila ngayon ang momentum at mukhang sila ang mas komportable sa takbo ng serye. Kayo mga idol, ano sa tingin nyo ang dapat maging adjustments ng Rain or Shine para makabawi sa susunod na laro? May pag-asa pa ba silang makabalik sa serye? Comment nyo lang sa baba ang opinion nyo. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para updated kayo sa mga bagong uploads at PBA analysis.